Grabe. Hindi naman na UP. Anong year model to? 2005. Yung ginagawa namin coaching Cuba, yun, 1965. Tapos yung maroon, 73. Yung maroon. Ang tatanda na nun, pero hindi ganito. Grabe to. Sige nga, Kuya Mark, ang problema nito, nauuna pa yung gulong doon sa body. Pagka naman umatras, naiiwan. O, sige. Abante. Oh. Oh, isa pa. Op. Oh. Atras, atras. Oh, napunta rito. Ito ha. Teka ha. Sukatin ko ha. Oh. 3 daliri. Abante, preno. Op. Buong palad ko na. Ay, aray ko, muntik na ako mainit. Atras. Atras. Oh, ayan. Bilangin ulit natin. Ilang daliri? 3, masikip pa. Abante. Preno. Okay. Baka ipitin mo ako, ha? Oh, yung buong palad ko, kasya na. Sira ang lower arm suspension nito. Yung bushing, talagang yan ay bumibitaw. Isa yan sa pinakamahinang parte ng Hyundai Starex. Marami na tayong nagawang ganyan. Kaya lang, mga kapatid, ito ang catch dyan. Kapag pinalitan mo yan ng bago, at bushing lang ang pinalitan mo, kadalasan nagkakamali sila ng palit yung forma. Kaya kahit bago yung ipinalit mo, naiiwan pa rin. Kasi mali yung kabit ng bushing. So ito, hindi na natin to papalitan ng bushing. Isang buong lower suspension arm ang ating bibilhin. Meron naman pong nabibili nun. Isa pa nga, Kuya Mark. Trust mo nga. Oh, abante. Ayun. Oh. Buti na lang nadala na dito sa atin kasi pwede silang maaksidente po talaga dito. Ito mga kapatid, panoorin nyo po yung mga ginawa namin ngayong araw doon sa ating maroon na coaching Cuba. May mga babasahin lang ako sa inyo. Sabi po nung ilang mga nag-comment sa mga vlogs ko, sabi po niya, akala ko idol pawala na mga makina dahil nalulugi na yung kumpanya dahil sa mga electric car na lumalabas sa ngayon. Mga kapatid, itong mga made na Volkswagen at yung mga made na galing ng Brazil at Germany, marami pong gumagawa ng mga pyesa niyan na hindi na talaga mismo yung Volkswagen ang gumagawa. Ibig sabihin, ito yung mga third party na dahil nga po sa malaki pa yung demands, na marami pa yung mga ganitong sasakyan, sila yung gumagawa ng mga spare parts niyan. Pero yung mga buo-buong kotse ng Beetle, wala na po talaga yan dahil phase out na po yung modelo na yon. Pagdating naman sa spare parts, marami po ang gumagawa niyan. Parang yung mga luma nating mga sasakyan na yan, hindi naman karamihan mga Isuzu na ang gumagawa ng mga pyesa. Kaya nga, replacement, Japan, o halimbawa sa clutch, replacement, XCD, o kaya Aisin, Daikin, o di ba ganyan sa mga clutch components. Pagdating naman sa mga preno, o ganun din, may Aisin din sa transmission, yung mga bearings, mga koyo, pero ilalagay mo sa mga sasakyan ng Toyota, ng Mitsubishi, marami pong tinatawag na manufacturer ng OEM. Ito pa po, ang isang comment, sabi po niya, bakit coaching Cuba o Pagong? Di ba Tagalog ng Beetle ay Salagubang? Kaya dapat coaching Salagubang. Nako, delikado yun. Tokayo, yung Salagubang, meron niya sa Cubao. Delikado po yan. Wag po yun ay tawag natin. Sabi po, yung unang coaching Cuba, ay sabi nyo, ay PHP 25,000 ang bili nyo. Ito pong second buy, hindi nyo po binanggit kung magkano ang bili nyo. Kasi mga kapatid, kaya hindi ko na binanggit, yan po kasi ay nakapost sa marketplace. At doon po sa marketplace, ang presyo po niya talaga ay 70,000 pesos. Nakatawad lamang po ako ng 5,000. Dinagdagan ko yung natawad ko na yon para isakay sa tow truck po ng motor truss, ito pong coaching Cuba na maroon. Kaya po nabili ko po yon ng 65,000. Ito pa po, para magkaroon ng Volkswagen Cubes, bili ko po yan, restore engine. Bibilin doon niya yung sasakyan na ginagawa natin. Sige po, pagka natapos, pag-usapan natin yan. Ang ganda naman ng coaching Pagong. I like it. Makahanap nga ng Volkswagen. Pagawa ko sa'yo, bro Randy. O yan na, dumadami na po yung nagkakaroon ng interest na ipaayos yung mga coaching Cuba na yan, yung mga Beetle na yan. Kasi mga kapatid, alam nyo kung bakit? I-upgrade naman po natin yan eh.
Yung iba, kaya nila binitawan na hindi na gamitin itong mga Beetle na yan kasi nga hindi siya power steering, hindi rin maganda yung kanyang steering system, may wego, tapos yung kanyang preno, hindi rin ganun kalakas. Ang isa pa pong matindi rito, walang aircon. Pero ito pong dalawang coaching pagong na ginagawa ko, palalabasin ko po ito ng naka-power steering, malakas ang preno, at ito po ay may air condition. Kaya po ngayon, kapag napanood nyo po itong mga ilalabas ko na to, kapag natapos na to, baka nga po magkaroon ulit kayo ng interes diyan sa mga coaching pagong na itinatambak nyo lang at hinihintay nyong mabulok, hinihintay nyong masira yung mga Volkswagen Beetle po na yan. Mula po kay Emmanuel de Guia, wala ako chikot, pero lagi ako nanonood ng vlog nyo, sir. Mahinahon kayo mag-explain at inaabangan ko lagi ang coaching Kuba. At 500K na owner type Jeep. Galing nyo po, sir. Maraming salamat po sa iyo, Sir Emmanuel de Guia. Ang update ko po pala doon sa 500,000 na owner type Jeep, pinalitan ko na rin po yung mga molye sa harap at nilalagyan ko po siya ng handbrake ngayon. So para po doon sa may-ari kay Kuya Dario Cruz, babalitaan ko po kayo next week kapag po naayos na rin po yung papeles nito. Marami po dito sa Nueva Ecija yung ganyang coaching Kuba. Iba nakatambak lang sa mga garahe. O yan, sa mga nakapanood po nitong aking vlog na ito, marami daw po sa Nueva Ecija. I-try nyo pong mag-scout doon, maghanap kayo ng coaching Kuba, ng Beetle, Volkswagen Beetle, at baka makuha nyo po ng mura lang. Kapag po medyo marami ng pagawain, medyo bulok na yung kaha, try nyo po sa presyong 25,000. Kapag ka naman katulad nung Maroon na nabili ko, ayan po ang itsura nun. Ito yung mga kinalas namin kanina. Ayan, tingnan nyo po, may mga kalawang din. O, yan po ang presyo niyan. Laban na po yan sa 50,000. Basta maganda po yung makina. Katulad po nitong Maroon na to, napaandar ko na po yan. At maganda naman ang tunog ng makina. Meron lang akong problema sa karburador. Siyempre, 20 taon yan na stock. Kaya po yung karburador, kailangan talagang ipa-cleaning po yan. At paganahin ng maayos. Kapatid, kasabay mo akong nag-i-enjoy habang nire-restore mo ang sasakyan. Halos kasing edad lang tayo. Same tayo ng hilig. Enjoy. Keep it up. Oy, maraming salamat sa iyo kapatid. Si Willie Bautista. Ayan, magsing edad lang daw po kami. Tayo po ay 56 and 360 days. So, ayan. Pala malapit ng mag-57. Boss, baka maya sabihin nyo naman basura na bili mo. Kasi ganun din sinabi mo sa isang binili mo na Kuba una. Inuulit ko nga po, kaya ko lamang pong sinabi na basura yung nabili ko kasi nga po, marami pong mga ganitong sasakyan, pinababayaan na lang na nandiyan sa labas ng mga kalsada nila, lalo na sa probinsya, ulanin, arawin, bulok na yung body, basura na yan. Wala naman pong bibili niyan kung hindi nila makikita na nire-restore ko pa yan. Kaya po, kung may makita kayong coaching Kuba, kompleto, may papeles, nandyan lang sa labasan, itry nyong opera nyo may-ari niyan, hingin nyo na lang. Kasi para sa kanila, basura na yan eh. Pero ang basura, mayroon pong pera. May pera sa basura. Kaya kung mabibili nyo, yung mga nakatambak na yan ng mga coaching Kuba, tandaan nyo mga kapatid, maganda po ang value ng sasakyan na yan. At kung yan ay marirestore natin, marami namang mabibiling pyesa, sigurado, yung basura na yan ay magiging pera. Meron pong isang magaling sa Volkswagen. Ito po ang sabi niya. Ang pagkakaalam ko, yung bagong bili mong Volkswagen ay made in Brazil. Yung unang binili mo ay made in Germany. Ang alam kong palatandaan sa German-made ay makitid ang poste ng pinto. Ito, sabi niya rito. Makitid ang poste ng pinto. Iko-compare natin yan doon sa Brazilian-made. At kurbado ang windshield. Tignan natin kung tama po yung sinasabi ng aking isang mabait na subscriber. Ito daw po yung poste nito ay makitid lang. Yun daw pong gawang Germany. O ayan. Ngayon, tignan ngayon natin kung yung gawang Brazil ay malapad. Ito na po tayo dito sa isang coaching Kuba natin, itong Maroon. O, tama po siya. Yung pong nandun, makitid lang. At ito naman po ay, ito lang siya, oh. O. So, ayan. So, malapad nga po ito ng konti, oh. Okay. Yung windshield kaya, yung windshield, ito ay flat. No? Yun namang nandun, yun po ay nakakurbada, nakalabas siya. Yung tambok niya, nakaganon. So mga kapatid, kaunti lang ang bulok nito, mas mauuna tong magagawa. At ito lata, oh.
May talyer po kasi kayo, kaya pwede nyo pong gawin yan. At meron kayong kaalaman sa pagre-repair ng makina. Yun nga po, kaya po nandito si Otoran sa inyo, sa harapan nyo. Sa tuwing kayo ay manonood ng aking mga vlogs, isineshare ko naman po yung lahat ng kaya naming i-share sa inyo, pati sa pagbuo ng makina. Kung may mga tanong po kayo, i-message nyo lang po ako or open na open po kayo na pumunta dito sa aming shop dito sa Antipolo. Lahat ng kaya nyo pong itanong, lahat ng mga mekaniko namin dito, kausapin nyo at hindi po kami magdadamot ng kaalaman. Gawin mo na lang na display kuya yung hindi mo na gagamitin tapos markahan ng Autorans. Yun daw po nga coaching Kuba na to, itong Volkswagen na to, ay wag ko na raw gamitin, i-display ko na lang dito sa Autorans at markahan nga daw po ng Autorans. Siyempre gagamitin natin para ma-experience din natin yung kapag bumabiyahe ka diyan sa kalsada, no, ay kinakawayan ka ng mga nakakakita sa iyo. Lalo na sa North Expressway or sa mga expressway natin. Kasi naalala ko, nung inuwi ko ng Pampanga, yung aking Mini Cooper, yung mga sakay ng mga bus, talagang kumakaway po sila doon sa Mini Cooper. Biro mo, lit-lit ng Mini Cooper, oh. Samantalang overtaken ka ng mga malalaking bus. Maging yung mga sasakyan, hindi makikipagkarera sa'yo, bubuntutan ka pa ng mga sasakyan na yun. Yun po ang kagandahan kapag mag-restore ka ng mga ganitong classic na mga sasakyan. Pero sabi ko nga po sa inyo, hindi ko po i-restore ito na nandoon pa rin yung mga piyesang hindi na safe. Tulad ng steering system, yung kanyang gearbox, yung kanyang manibela, yung kanyang preno, palalakasin po natin yan para talagang kapag inapakan mo ang brake pedal mo, malakas ang kapit ng preno. Kasi yung dalawang model po na yan ay mayroong disc brake ang harap at mayroon ding drum brake, yung lahat ng 4 na gulong, yung sa preno. So yung puti natin, yun ay disc brake ang harap. At ito ng mga Brazil natin na maroon, yun po ay drum brakes po, yung 4 na preno. So, babaguhin po natin yun, alang-alang po sa safety. At ang pinaka-the best nga po doon, ito po ay naka-electric aircon na. Ito mga kapatid, sira na lahat. Oh. Kaya kung i-retain ko pa to, edi ganun din, malaki din magagastos ko. Dahil ilang tie rod end yan, 1, 2, 3, 4 din. Tapos itong mahabang tie rod bar, sa bagay ito, hindi ito pinapalitan. Kaya lang, may wego pa rin yan. Tignan mo to, tulad nito. Laki ng wego niyan, oh. Oh. Yan yung galaw ng manibela mo na hindi naman gumagalaw yung gulong. Sira na rin yung gearbox. Oh, laki, oh. Ng wego. Oh. Kaya ako, talagang papalitan ko yan ng rack and pinion. Para talagang maging maayos yung ating steering system. Pero mo, pag ginagamit mo yan, ang bilis ng takbo mo, gaganyan-ganyan ka, oh. Oh. Tapos pagka nalubak yan, yung malalim-lalim, hindi mo na makokontrol, mag-wiggle na yan. Pagka ganun kalakas ang wego ng steering system mo. At syempre, pag agandahin mo, lalagyan mo malalaking mga gulong, magagandang mga mags, tapos ang steering system mo, gaganong-ganon ka. So, hindi okay yun para doon sa gagastusan mo itong coaching Kuba kung hindi mo talaga aayusin yung steering system. Palitan ko mang lahat yung mga tie rod end niyan, pero kung yung gearbox naman ay ganun pa rin, ayan, na malaki ang wego, useless po yan. Tanggal na ang gearbox. Ino-opera na namin itong si Coaching Kuba, number 2. Tingnan nyo mga kapatid, galaw-galawin mo ngayon. Yun. Ayan. Ngayon, ang nilalagay sa hood, yung damper, yung parang shock absorber, yung hood stay, o hood damper. Pero nung araw, spring pa talaga yung nakakabit, no? Oh. Biro mo, nung ito ay dinesign ni Ferdinand Porsche or Ferdinand Porsche, yan na po yung damper na dinesign niya, oh. Mayroong spring. Pero ngayon nga, yung mga yung parang shock absorber, yung hood stay, yung hood damper, yung hydraulic na. Oh. Tigas din, no? Kaya ito mga kapatid, papalitan ko na to ng hydraulic. Ay, Ka Wilmer, ano na ba yan? Ito yung kulay niya. Ay, ito na yung kulay. Maroon. Oh. Oh, si maroon. O, ito na po yung kulay. Nakapagpatimpla na po kami, oh. Tingnan nyo, oh. O, ito na, mga kapatid, oh. Oh. Pero, mas lighter to, ah. Sige, okay na tayo dito sa original. Pagka ito naman ay kumintab na talaga, wala na tayong problema. O, sige. Baba mo muna yan dyan para mabidyohan natin mamaya. Sir, po, yung kay Sir Belleza po, papalitan na rin. Kay Pilot. Pilot Belleza. Oo. Ano gagawin? Kung papalitan na po ng rack and pinion. Mayaman naman yun, eh. Pero tingnan muna natin kung ano yung problema. Kasi
Kung may mabibiling repair kit niyan, yung bushing, kasi electronic power steering yan. Ibig sabihin, yung rack and pinion yan manual, katulad nung ikinabit mo doon sa Coaching Kuba. Oo, may bushing yon. Kung madadali natin sa bushing, okay lang. Pero kung hindi, palit tayong buo na rack and pinion. Ha? Pero pag tinanggal nyo, dapat ano ang gagawin sa manibela? Naka-lock po yung Oo, nakalock yun. Tapos kung pwede, yung doon sa spline at saka doon sa cross joint, maglagay kang pintura. Para pag ibinalik natin, sakto talaga yung ating spline doon sa cross joint. wala nang alignment na ano. Oo, oo. Kasi ang hirap mag-align yan eh. Pwede naman sa electronic talaga natin dadalhin. O, bahala ka na dyan. Baka mamaya ano tayo ni pilot. O, sige, sige. Dalawa naman na yung latero natin, kaya si Tukayo doon, ito naman kapatid niya dito. So ito yung sinasabi ko sa inyo na yung mga pyesa noon talagang matitibay. Yung ngayon, kapag ganito na ang kondisyon, wala, talagang palit talaga yan. Oh, yung shock absorber nito, oh, dilaw. Oh. Mamaya nga, alamin mo kung anong brand to. Ayun. Merong nabibiling disc brake nito. Katulad nung isa ko doon. Yun nga lang, ang disc brake po ay nagkakahalaga ng 35,000 yung assembly, kasama yung caliper. So saka na lang yun, papaandarin ko muna ng ganito to. Saka ko ito papalitan ng disc brake. Sir Edwin, ito po yung sa harap. Ito yung sa likod na wheel cylinder sa preno. So order ako sa'yo ng dalawa nito at dalawa nito. O doon pa lang, 6,000 na yun kasi 1 plus daw isa eh. Tago mo na to ha. Ayan mga kapatid, tignan nyo yung tirada ng Tukayo ko. Oh. Pati yung korte, kinuha niya. Oh. Talagang maayos, lalo na doon. Oh. Eh, dahil sa nahihirapan na siya doon sa acetylene, sa torch, saka doon sa pang-welding niya. No? Binilang ko siyang bago, ayun oh. Ayan, yung bago niyang gamit, yung bago niyang tools. Para dalawa sila ng kapatid niya na maglalatero dito sa mga tanggap nating mga trabaho ng body repair sa Coaching Kuba. So ito mga kapatid, kahit gastusan nyo, walang magiging problema, hindi nyo panghihinayangan. Dahil kung ganito namang kagagaling, yung mga titira niyan, aba, talaga namang bibilib po kayo, kahit ako bumibilib ako. Bihira na po kasi yung mga ganitong mga latero na matsatsaga. Ang unang iniisip ay pera kagad kung magkano. Ito nga po, libre lang eh. Di ba pre? Oh, matagal na kami magkakasama, 5 taon na tong Autoruns. Alisin mo yung 1 taon, 4 na taon ko na pong kasama tong Tukayo ko na to. Mabait, mga tubong Bicolano po kasi itong mga ito. Labanan to ng Coaching Kuba. Kung meron kayong plano, ay yung ibang mga sasakyan natin, ang mamahal ng paggawa. Yung mga bago nyo sasakyan, minsan umuubos kayo ng sa overhaul pa lang, 150,000 na. Sa transmission, ganun din. 150,000, pagkapagawa mo, nag-iisip ka na. Kung anong mangyayari sa susunod, ibebenta mo na. Eh dito, kung meron kang lumang sasakyan, i-enjoy mo, paayos mo, i-restore natin. At kapag ka naman ginagamit mo na yan, yung mga sasakyan yan ay neck breaker talaga yan. Tinitignan yan ng maraming tao. At sabi nga po nung customer ko kanina, na nandito, yan, pakita ko po sa inyo, yung picture po ni Kuya Jojo, ang sabi nga po niya, naaalala niya yung kabataan niya. Naaalala niya yung tatay niya, naaalala niya yung pamilya niya nung araw, na sumasakay sa ganitong kotse, kaya gusto rin niyang magkaroon ng Coaching Kuba ngayon na ipapaayos niya dito po sa Autoruns.